Kamusta madlang people? Maraming araw na ang nakalipas, isang mahalagang labanan ang naganap sa Africa. Isang buong hanay ng PMC Wagner na binubuo ng mahigit 100 mersenaryo ang nawasak sa gitna ng Sahara ng mga lokal na grupong Tuareg. 12 ng mga mandirigma ng Tuareg ang inaalala ang kanilang tagumpay habang naglalakad sila sa hindi mabilang na mga nasunog na sasakyan at mabigat na kaswalti na natatakpan ng buhangin. Sa ngayon ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa 80 nasawi. Ito ang pinakaraming namatay sa isang araw ng PMC sa labas ng Ukraine mula noong labanan ng Kamsham sa Syria noong Pebrero 2018. Ano nga ba ang PMC Wagner Group? By the way, just click like and share. Don't forget to subscribe to Baroksky TV. Get lost. We know we are going to hell, but we will be better in hell. Better in hell. Ang grupong Wagner ay isang pribadong kumpanyang militar na pinondohan ng Estado ng Rusya. Ang grupong Wagner ay gumagamit ng infrastruktura ng Russian Armed Forces at musikero ang tawag sa kanilang mga miyembro. Iminumungkahi ng ebidensya na ang Wagner ay ginagamit bilang isang proxy ng gobyerno ng Rusya na nagpapahintulot dito na magkaroon ng kapani-paniwalang pagkakatanggi para sa mga operasyong militar sa ibang bansa at itinatago ang mga tunay na kaswalti ng mga dayuhang interbensyon ng Rusya. Ang hukbo ng Malian ay dumanas ng maraming pagkatalo laban sa mga jihadist sa pagtatapos ng 2023. Tulad ng nakikita natin, ang isang maliit na bilang ng mga mersenaryong Wagnerian ay makagagawa lamang ng marami sa maliit na parte sa malawak ng rehiyon ng Sahel. Paano mo seryosong maaasahan na makakamit ng 1,000 Wagnerian ang hindi kayang gawin ng hukbong Pranses na nasa 5,000 tropa at modernong kagamitan? Ang sitwasyon ng kampanya ng Wagner sa North Mali ay talagang maayos, lalo na sa kadahilanang sa rehiyong ito ang mga jihadist at ang mga Tuareg ay magkaaway. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya silang magsanib puwersa at pagtulungan ang pangkat na Yesu Wagner, nagawa nating i-geolocate at matukoy ang lokasyon ng ilan sa mga video na na-record. Taliwas sa nabasa natin online, hindi isang malaking ambush malapit sa Tinza Watan ang sumira sa Wagner column na ito, kundi nasa 40 kilometro ng mabatong disyerto na Wadi, kung saan sila hinabol ng napakabilis na mga mandirigma ng Tuareg. Ang walang nagsasabi sa iyo ay kung paano napunta doon ang mga mandirigma ng Wagnerian. Sa madaling salita, ang ecstasy ng ginto. Tulad ng mababasa mo dito, hinihigpitan ng Russia ang kontrol sa Malian Gold. Nariyan sila sa publiko para mag-decolonize, samantalang ang totoo ay naroroon lang sila para pagsamantalahan ang mga yaman ng bansa. Sa huli, ang layunin ng 13 Rie Assault Detachment ng PMC Wagner ay makuha ang isang grupo ng artisanal gold quarry sa hilaga ng bansa, tulad ng isang ito, at isang ito. Ipinadala nila ang napakalaking hanay ng armory na ito sa kabila ng disyerto. Bago tayo tumalon sa mga kaganapan sa paligid ng pananambang, magsimula tayo sa ilang background na kwento. Noong 2015, namagitan ang Mali sa Algeria tungkol sa pagtaas ng otonomiya para sa mga Tuareg ng rehiyon ng Azawad. Bilang paalala, ang mga Tuareg ay nomadic pastoralista na nakatira sa buong Mali, Niger, Algeria at Libya. Gayunpaman, pagkatapos ng kudeta noong 2020 at 2021, hindi lamang hiniling ng bagong juntang militar sa Mali ang agarang pag-alis ng contingent ng militar ng Pransya. Ngunit winakasan din ang kasunduang ito sa mga Tuareg. Dito noong ika-24 ng Enero 2024, iniulat ng Radio France International. Ang naghaharing junta ng Mali ay nagpahayag ng pagtatapos na may agarang epekto ng kasunduan sa Algiers. Bilang tugon, nagtitipon ang iba't ibang grupo ng Tuareg upang bumuo ng SPIPA. Isang strategic framework para sa depensa ng mga tao ng Azawad. Nakakatuwa, lahat ay nagsasalita tungkol sa dekolonisasyon, ngunit walang nagbanggit kung paano ang hukbo ng Malian ay kinikilala bilang isang dayuhang puwersa na nananakop ng mga lokal na Tuareg, matapos ang pag-alis ng militar ng Pransya. Pinunan ng PMC Wagner ang kawalan. Mayroon na silang tinatayang puwersa na 1,000 hanggang 1,600 mandirigma na nakatalaga sa Mali.
Ang kanilang layunin ay protektahan ang pagkapangulo at tulungan ang bansa sa walang katapusang jihadist insurgency. Parehong kwento para sa kalapit na Burkina Faso. Sa totoo lang sa video na ito mula sa Burkina Faso, nakikita natin kung paano kumilos ang mga mersenaryong Ruso bilang isang praetoryang bantay para kay Ibrahim Traore, ang pinuno ng junta militar. Ang mga interes ng Wagner sa rehiyon ay tiyak na geopolitical, ngunit pinansyal din gaya ng makikita mo sa mapa na ito. Maraming minahan ng ginto sa timog ng Mali, marahil ang mga minahan na nagpayaman kay Mansa Musa. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang taon, nagkaroon ng bagong pagdausdos ng ginto sa rehiyon ng Kidal, sa hilaga ng bansa. Dito makikita kung gaano kaartisano ang karamihan sa mga bagong minahan na ito at sila ay nakakalat sa disyerto. Sabi ng lokal na Tuareg na ito, simple lang makahanap ng ginto gamit ang iyong detektor, maghukay ka ng mababaw at makita mo ito. Sa kontekstong ito, nagpasya ang PMC Wagner na higpitan ang pagkakahawak nito sa mga dumaraming minahan ng ginto. Gaya ng makikita mo sa artikulong ito mula ika-10 ng Pebrero, 2024, si Wagner ay pumwesto sa Itahaka Gold Mine sa Mali. Ang isang ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Gao. Ang susunod na layunin ng mga Ruso ay i-secure ang mga minahan ng ginto sa rehiyon ng Kidal. Ang tanging problema sa rehiyong ito ay kontrolado ng mga rebeldeng Tuareg. Sa loob ng maraming taon, pangunahing nakipaglaban ang mga puwersang Malian laban sa iba't ibang grupong jihadist sa gitnang bahagi ng bansa. Ngunit noong taglagas ng 2023, ang mga puwersang Malian na suportado ng Wagner Iansu ay naglunsad ng isang pagsalakay laban sa Kidal. Noong ika-2 ng Oktubre, isang malaking Malian Army convoy na binubuo ng humigit kumulang 120 na sasakyan ang umalis mula Gao patungong Kidal. Nakasakay ang mga 600 tauhan ng militar, kabilang ang 150 hanggang 200 musikero mula sa Itsu Wagner. At ang chain of command ay napakasimple, ang mga Ruso ang nangunguna sa hanay at nangunguna sa mga operasyon. Sa mga sumunod na linggo, gumamit ng takot ang mga tropang Wagnerian upang patahimikin ang rehiyon. Kasunod ng kanilang pagdaan sa nayon ng Ersanay, natuklasan ang 17 mga bangkay. Sa pagtatapos ng Hunyo 2024, naglunsad si Wagner ng isang kaparusahang ekspedisyon laban sa Abbey Bara, kung saan napatay nila ang 60 hanggang 70 sibilyan na Tuareg. Dahil sa mga kalupitan na ito, ang mga tao sa buong rehiyon ay tumakas agad pag marinig nilang papalapit na ang mga Wagnerian. Sa paraang ito ay gumagana at napapayagan ang mga Rusong mersenaryo upang makuha ang sunod-sunod na minahan ng ginto ng walang anumang pagtutol. Gayunpaman, ang opensibong ito at ang lahat ng mga pagmamalabis na ito ang nagbunsod sa mga militsya ng Tuareg na ilabas ang kanilang mga gay mula sa pagkalibing sa buhangin habang sumisigaw na ang digmaang ito ay nagaganap na. Matapos mahuli ang Kidal at Desalit. Ang layunin ni Wagner ay kunin ang huling natitirang mga kuta ng Tuareg, Inafarak at Tinzawaten. Mula sa pananaw ng pagpapatakbo, mula sa kanilang base sa Desalit, suportado ng mga unit ng hukbong Malian ang Iansu Wagner na maglulunsad ng sorpresang pag-atake sa parehong mga bayang ito ng sabay. Isang magandang lumang double penetration. Noong ika-22 ng Hulyo, ang unang hanay ng 21 sasakyan ay tumulak patungo sa Inafarak at nabihag ang bayan ng walang pagtutol. Sa aking opinyon, mayroong isang mahalagang kadahilanan na dapat kong ibahagi sa iyo. Ang mga rebeldeng Tuareg ay maaaring makatakas lamang kay Wagner at sumilong sa mga ligtas na lugar sa kabila ng hangganan sa Algeria. Sa parehong araw, noong ika-22 ng Hulyo, isang pangalawang hanay ang nagmaneho patungo sa Buhasa. Upang maabot ang bayan ng Tinselwaten, ang mga Ruso ay hindi makatulak ng diretsyo, kailangan nilang magzigzag sa mga lambak at sa mga mabatong burol. Ang nakamotorized na kolumn na ito ay tinawag na 13 Liye Assault Detachment. Binubuo ito ng 24 na sasakyan kung saan 6 ang MRAP. Binanggit ng bawat source na ang 13 Liye Assault Detachment na ito ay may 80 lalaki kalakas, ngunit kung gagamitin natin ang mga nakaraang ekspedisyon bilang paghahambing, ang unit na ito ay maaaring kasing lakas ng 120 kalalakihan. Ang Wagner Column ay kinuha ang Bachasa nang walang problema at nanatili doon ng magdamag. Ipinagpatuloy nila ang kanilang marcha pasulong at noong ika-23 ng Hulyo, ang Vanguard ay napigilan ng isang nagyayelong pagsabog habang binabagtas nila ang Wadi Tamasahar. Ang wadi ay isang uri ng disyerto na sapa o lambak na tuyo maliban sa tag-ulan.
Naiwan ang MRAP na tinamaan dahil hindi na ito maayos. With that being said, halata naman ang siniguro ng mga Tuareg na ituon muna ang kanilang enerhiya sa mga armored vehicle ng Wagner. Nagpatuloy lang sila at nagpatuloy sa kanilang progreso patungo sa Tinsawet End mula sa isang timog-hilagang axis, malamang nagamit ang disyerto na trail na ito na direktang humahantong sa hanggan ng bayan na ito. Ang Wagner Column ay pinabagal ng patuloy na hit and run na pag-atake sa buong Hulyo 23 at ika-24. Ngunit pagsapit ng ika-25 ng Hulyo, ang pinagsamang puwersang ito ng mga sundalong malian at mga mersenaryong Ruso sa wakas ay nakarating sa Tinzawatin. Nakuha nila ang bayan ngunit kailangan nilang magredeploy dahil bandang 3:00 ng hapon ay sumiklab ang labanan sa labas. At maging tapat tayo, hindi ito nagkataon. Ang pangkalahatang layunin ng buong operasyong ito ay ang makuha ang malaking mining town na ito na matatagpuan 3 kilometro sa timog ng Tinzawatin. Kung sa bagay, wala man lang pangalan ang lugar na ito, at nandoon lang sa mapa, ngayon ay nagawa kong imapa ang isang malaking bilang ng mga artisanal na minahan ng ginto. Tulad ng nakikita mo, marami sa kanila. Ang lahat ng mga site na ito ay nagpapakita ng ebidensya ng mabigat na paghuhukay na nakasentro sa mga pool ng tubig na kinakailangan upang hugasan ang mga minahan na materyales. Ngayon ay sasalakayin na ng Wagner Iansu ang malaking mining town na ito, ngunit sa tingin mo ba ay ibibigay lang ng mga Tuareg ang cash-making machine na ito nang walang laban? At sa kadahilanang ito ang mga mersenaryong Ruso ay nakatagpo ng matinding pagtutol. Hindi na sila makapag-push further dahil sa nakaharap nila ang mabibigat na kalibre ng armas at mahigit 100 mandirigma ng kaaway sakay ng 12 ng mga pick-up truck. Nakakatuwang katotohanan, ang mga kwento sa bahagi ng Ruso ay hindi nagbabanggit ng mga minahan ng ginto. At ang ikalawang nakakatawa, inaangkin nila na talagang ito ay Ipsu Wagner ang nagpahinto ng pag-atake ng mga Tuareg. Sa tingin ko lahat ng ebidensya ay tumuturo patungo sa kabilang banda ng kwento. Sa pagtatapos ng araw, muling pinagsama-sama ng magkabilang panig ang kanilang mga puwersa. Pumuwesto ang mga Wagnerian sa loob ng compound na ito, 700 metro ang layo mula sa mining town. Matapos ang maikling labanan ay inangkin ng mga Tuareg ng CSE ang pagkasira ng 4 na sasakyan ng kaaway kung saan 2 MRAP. Kinabukasan ay nagpatuloy ang positional fighting. Lumipad pa nga ang isang helicopter bilang suporta sa kolum ng Wagner para tulungan sila sa pag-atake o para ma-medevac ang ilang sugatang sundalo. Ngunit tulad ng makikita mo dito ang helicopter ay tuluyang umatras mula sa lugar ng mga operasyon at tila nag-crash malapit sa paliparan ng Kidal. Sinasabi ng ilang ulat na maayos ang lahat ng sakay. Ang iba ay nagsasabing ang piloto at ang flight engineer ay iniulat bilang EVA. Noong ika-27 ng Hulyo, ang sitwasyon ay naging labis na tensyon dahil parami ang mga mandirigma ng Tuareg na nagsimulang dumagsa sa compound. Doon nagpasya ang task force ng Wagner na umalis sa Tinselwaten. Sa proseso, inabandona nila ang maraming kagamitan sa likod ng compound na sa tingin nila ay magpapabagal sa kanila. Ang commander ng 13th Assault Detachment ay umaasa na siya ay makikinabang sa air support, kung saan ang mga helicopter ay maaaring palayasin ang mga potensyal na unit ng kaaway. Gayunpaman, sa bahaging ito ng mundo, ang disyerto ay hari at isang napakalaking sandstorm ang sumabog. Masyadong masama ang lagay ng panahon para sa mga helicopter na makapanghimasok at ang Wagner Group ay kailangang mag-isa na dumaan sa masasamang teritoryo nang walang anumang suporta sa hangin. Sa kabilang panig, ang mga rebeldeng Tuareg ay sanay na ipadala sa mga bagyo sa disyerto sa buong retreat. Hinaras nila at unti-unting nilalagasan ang mga pagod na mga mersenaryo. Dahil sa masamang panahon, napakahirap ng command at control para sa mga unit ng PMC Wagner. Sa sandali na tumawid sila sa mabato-batong lambak, ito na ang kanilang katapusan. Ito ay ang perpektong ambush site. Nandito ang mga hindi mabilang na mabatong mga lugar na maaaring magamit bilang mga posisyon ng pagpapaputukan. Sa footage na ito makikita natin ang mga unang sasakyang Wagnerian na nasusunog. Narito ang nagpapaputok sa hanay na ito dahil protektado sila ng mabatong terrain. Sa likod nila ay makikita natin ang humigit kumulang 6 na pick-up truck na kanilang gagamitin para masundan ang mga Wagnerian. Sa isa sa maraming lugar ng pananambang na ito, makikita natin ang nawasak na truck ng MAS 63 tandang bawas 17. Gumamit din sila ng mga RPG
at 81 mortar na tulad nito para ipin down ang mga puwersa ng kaaway. Sa kalaunan ay nabawi ng mga Wagnerian ang momentum at nagawang makaalis sa bitag na ito. Mabilis na kumilos ang mga Tuareg at simpleng nalalagay ang mga Ruso mula sa isang ambush site patungo sa isa pa. Sa isang ito, inubos ng mga gerilyang Tuareg ang laman sa loob ng isa sa mga inabandunang mrap na ito, samantalang sa lugar na ito ng ambush, makikita natin ang isang grupo ninanakawan ang lamang ng isa sa mga truck na naiwan. Nagawa pa nilang makuha ang isa sa mga mrap, tulad na ginawa ng kanilang mga ninuno sa loob ng maraming siglo bago sila, ang alaala ng hanay ng Russia na piniga sa kanilang base sa Kidal, na may mas kaunting sasakyan sa bawat kilometrong madadaanan. At iyon ay kung paano sila dumiretso sa teritoryo ng jihadist, 40 kilometro sa timog ng Tinsawaten. Sinalubong sila ng 2 car bomb na marahil ay nakalusot sa kanilang hanay, at pag ang mga ito ay sumabog ay pwedeng matamaan ang lahat. Malamang na ang huling pananambang at ang masakit na pag-urong na ito ay naganap sa isang lugar sa sektor. Kahit na ang mga Tuareg at ang mga jihadist ng JNEM ay arch-nemesis, sa pagkakataong ito ay nagpasya silang magtulungan. Habang hinahabol ng mga Tuareg ang mga unit ng Yansu Wagner at pinagbabaril sila ng malakas mula sa likuran, itinutulak din nila ng mga ito ng mas malalim sa isa pang firebag, ang isa sa mga jihadist. Ang susunod na video ay napaka-interesante. Makikita natin ang isang fire team ng mga jihadist na nilagyan ng mga yay at sa likod ay isang kambal na 14.5 non-leo heavy machine gun na nakamount sa isang pickup truck. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi iyon isang bagay na itinuro sa iyo ng sinuman. Ang mga mandirigma ang siyang nagbigay ng huling suntok sa natitirang hanay ng Wagner. Mula sa 24 na sasakyan na umalis sa Desalit noong ika-23 ng Hulyo, 5 sasakyan ang naiwan sa dulo. Lahat ng mga ito ay ganap na nasunog. Sa video na ito ay nakakuha tayo ng isa pang pananaw ng pananambang at parehong bagay na nakikita natin na 5 Yansi Wagner na sasakyan ang nawasak at sila ay punong-puno ng mga nakaligtas sa lahat ng sunod-sunod na wave ng mga ambush na ito. Pagkatapos ng ilang oras ng labanan sa ilalim ng naglalagablab na init ng disyerto ng Sahara, ang commander ng kolumna ito ng Wagner ay nagdaramdam ng sakit dahil 2 beses na siyang nasugatan. Ang kanyang mga tauhan ay wala ng bala at nahihilo dahil sa kawalan ng tubig. Nang ika-27 ng Hulyo sa 5:10 p.m. Kinuha ng commander ang kanyang radyo at ipinadala ang sumusunod na mensahe. We know we are going to hell, but we will be better in hell. Better in hell. 3 na lang kami natitira pero lalaban pa rin kami. Nalipol ang buong hanay sa isang malaking ambush gaya ng iniisip natin sa lahat ng mga nangyari ng buong araw sa 40 kilometro ng disyerto. Ang mga Tuareg ay gumawa ng malaking ambag habang ang huling pag-atake ay ginawa ng mga jihadist ng grupong JNEM. Sa panig naman ng PMC Wagner, mapag-uusapan natin ang tungkol sa kabuuang 80 kayay. Ngunit ang tunay na bilang ng mga nasawi sa buong operasyong ito mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-27 ay maaaring talagang mas mataas. Kasing taas ng kahit 100 o 120 na pagkamatay sa hanay ng mga mersenaryong Ruso. Mula sa mga larawang magagamit, mahirap makita sa mga buhangin, ngunit karamihan sa kanila ay mukhang European, sila ay mga Ruso. Sinasabi ng mga lokal na nakapagtumba sila ng 84 na Wagnerian at 47 na sundalo ng hukbong Malian. Napag-usapan na natin ito kanina, ito ay may katuturan kung isasaalang-alang natin ang laki ng hanay na tumungo sa Tinsawaten. Nariyan sa video na ito kung saan nakikita natin ang 12 ng mga lalaking Yansu Wagner na nakapila. Na nakahandusay sa buhangin sa paligid ng mga nasunog na sasakyan. Sa isang punto, sinipa ng isa sa mga jihadist fighters ang isa sa kanila. Ang mga jihadist ay tumakas sa takot habang ang isang Wagnerian ay bumangon. Pumulot siya ng bato at sa lakas ng kawalan ng pag-asa, sinubukan niyang lumaban hanggang sa may kaaway na lumapit sa kanya at nagpaputok. Si Sergei Chivchenko, ang commander ng 13 Lie Assault Detachment na ito ng Yansu Wagner, ay kabilang sa mga nasawi. May isa pang nasawi na tinamaan ng mas malapit sa bahay. Kabilang sa mga namatay ay ang 29 na anyos na si Nikita Belli, ang admin ng Gray Zone Telegram channel. Kakaiba kasi araw-araw mong binabasa ang mga post niya sa Telegram at andyan siya. Kinuha rin ng mga rebeldeng mandirigma ang ilang bilanggo ng digmaan. Mayroong video na ebidensya ng 5 sa kanila, isang Russian at 4 na African.
Maaaring maihigit pa pero sa ngayon yan ang alam natin. Samantala, ang mga Tuareg ng CIA, ang nagsagawa ng malaking ambag, ay nagulat ng 12 ile at 32 ang sugatan sa kanilang hanay. Bilang follow-up ng pananambang na ito, nagsagawa ng retaliatory drone strike ang Mali sa Tinselwaten. Dose-dose ng mga nasawi at hulaan mo, walang mga mandirigma ng Tuareg sa kanila. Bakit? Dahil tinamaan nito ang isa sa mga lugar ng pinagmiminahan ng ginto na puno ng mga dayuhang manggagawa. Ngayon ay marami ang sinasabi na ang mga operatiba ng Ukraine ay lumahok sa pananambang na ito. At ito ay parang hindi naman. Walang nagsasaad na may tulong mula sa ibang bansa, dahil ginagamit nila ang parehong mga taktika tulad ng palagi nilang ginagawa at ginagamit ang parehong magandang lumang kagamitan at walang tulad ng Javelin Ilie na ginagamit na nakita rito. Giniit ng gobyerno ng Ukraine na may amabag talaga sila sa pag-ubos ng hanay ng Wagner at ito na binandera online sa isang post subalit binura din ng sa kadahilanang hindi lang mga miyembro ng Wagner ang mga nasawi kundi pati na rin ang mga sundalong Malian. At sa kalawang dahilanang sila ay napagbibintangang sumusuporta sa mga kalaban ng gobyerno sa rehiyon. Samantala, inaangkin ng mga Tuareg mula sa rehiyon ng Azawad na sila ay lumaban ng mag-isa ng walang tulong ng Ukrainian. Ngunit siyempre, maging tapat tayo, inaasahan ng ayon ng mga lumalaban na Tuareg ang galit ng Wagner ENC, na maaaring naghahanda na ng isang pagganti. Maaaring naghahanda na ng isang pagpaparusa na ekspedisyon para sa Hilagang Mali.